Mga ka-safety, good morning sa inyo lahat. Sa lahat ng mga followers ko at subscriber. So ngayon may ano lang ko, may tanong lang ko sa inyo lahat ng mga followers ko at subscriber. Sino yung pinakaunang negosyante dito sa Pilipinas? So alam niyo mga followers ko at subscriber, mga safety, yung pinakaunang negosyante sa Pilipinas ay mga Chinese. Sila halos mga mayayaman dito sa Pilipinas. So ngayon mga safety, alam niyo bakit na halos mga Chinese ang mayayaman dito sa Pilipinas? Kung napansin niyo yung mga grocery at sa mga hypermarket, yung mga negosyo nila ay may mga 0.75 yung mga presyo. Halimbawa, 10.75. So ngayon mga safety, tayong mga Pilipino, pag sinuklian tayo ng 25 centavo, hindi natin tinatanggap kasi alam nyo na yung ibang Pilipino. Hindi naman siguro lahat, pero halos 90% na Pilipino, pag sinuklian ng 25 centavos, hindi tatanggapin. So ito mga safety, malaking halaga na sa kanila ito. Kasi biruin mo yung negosyo nila nationwide. Millions sa customer araw-araw. So biruin yung mga safety, 25 centavo. Ang laki ng ito, halaga sa kanila. So mga safety, may tanong lang ko sa inyo. Pag pumunta kayo ng mga palengke, yung mga isdaan, may mga 0.75 ba doon? Halimbawa, isda, 299.75, mayroon bang ganong presyo? Wala. Yung gulay, 5.75, mayroon bang ganong presyo? Wala. Kasi alam yung mga safety, tayo mga Pilipino kasi, hindi naman siguro lahat ng Pilipino, pag sinuklihan tayo ng 25 centavo, hindi natin tinatanggap. Binaliwala lang natin. So, pag sinuklihan tayo ng 5 piso, ganito, automatic tatanggapin natin. Yung ganitong 10 piso, tinatanggap natin. So, alam niyo mga safety, ako dati kong tatrabaho sa ibang bansa, yung may na-experience ko rin na trabaho, nagtatrabaho isang malaking hypermarket, the second largest hypermarket in the world. Okay, mga Chinese kaming customer. Pag wala kaming naibibigay na pills na ganito, yung ibang currency na ganito, yung mga point, ganon. Alam mo, ang sabi niya sa amin, you are cheating people. Ganon ng mga Chinese. Ganon sila. Kahalaga nila yung ganitong klaseng pera. 25 centavos. So, tayo mga Pilipino, pag pumunta tayo sa mga grocery nila o mga hypermarket, pag sinuklihan tayo ng ganito, tanggapin natin para pag bumalik tayo sa kanila, next year man, o mga isang taon na ipon natin 25 centavos na ganito, ito ang ibabayad natin sa kanila. So, bahala na silang magbilang o tulungan natin magbilang. Kaya ipunin natin. So, siya nga pala, mayroon ako isang concern. Okay. Sana makarating ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi kumain kami sa isang restaurant, hindi ko na banggitin yung isang lugar. Okay. May 2 piso kong binayad ng ganito. Okay. So yung bill namin is malaki, pero may binayad ako ng ganito. Yung butal ganito. Ganito klaseng benching ko. Hindi nila tinatanggap kasi luma na raw. Ang tinatanggap nila ay ganito. Hindi sila tumatanggap ng ganitong klaseng ito, yung kulay dilaw, benching ko. So sana naman, kung hindi na tinatanggap yung ganitong klaseng pera sa buong Pilipinas, sana naman Bangko Sentral ng Pilipinas i-announce yun na ito ay hindi na pwede. Para naman hindi kami mapahiya. Kung gusto niyo ma-aksyonan kung ganitong klaseng hindi tinatanggap yung ganitong klaseng pwede nyo huliin, sasara nyo yung tindahan. So, yun lang mga ka-safety. Maraming salamat. Kita-kits.